Noong dekada 80, sa isang tahimik na baryo sa probinsya, may isang lumang bahay na matagal nang iniwasan ng mga tao. Ang mga residente dito ay takot na lumapit dito dahil sa sinasabing may masamang nangyari sa pamilyang dating nakatira dito. Mula nang abandonahin ang bahay, wala nang sinuman ang naglakas loob na manirahan o magtagal sa loob. Isang gabi, isang grupo ng mga kabataan ang nagpasyang sumubok ng tapang. Palibhasa ay nasanay sa mga kwentong kababalaghan, hindi sila naniniwala sa multo o anuman. Nais silang patunayan na walang katotohanan ang mga kwentong bumabalot sa abandonadong bahay. Kaya dinala nila ang mga flashlight, kandila at kamera para sa dokumentaryo. Pagdating nila sa harap ng bahay, agad nilang naramdaman ang malamig na hangin. Kahit na walang hangin ang buong paggabi, tumayo sila sa harap ng sirang pinto. Nag-aalanganin, ngunit nagdesisyon pa rin itulak ito. Sa kanilang pagpasok, bumungad sa kanila ang mga lumang kasangkapan na natatakpan ng mga alikabok. Habang naglalakad sila sa sala, napansin ng isa sa kanila ang isang kakaibang marka sa sahig. Parang isang lumang pentagramang nakaup. Nagsimulang kabahan ng ilan sa kanila, ngunit patuloy pa rin silang naglibot. Na makarating sila sa hagdan patungo sa ikalawang palapag, narinig nila ang isang mahinahong kuluskus mula sa itaas. "Siguro pusa lang," sabi ng isa. Sinubukang huwag mapakita ng takot. Ngunit habang umaakyat sila, nagsisimulang kumakalabog ang mga pinto at bigla na lang itong bumubukas. Napatigil ang lahat. Nakita nila mga anino na gumagalaw sa paligid nila. Kahit na walang tao, mula sa taas ng hagdan, biglang sumulpot ang isang babaeng duguan. Ang damit na may maitim na mga mata. Hindi ito gumagalaw, ngunit ang mga mata niya ay tila sumusunod sa bawat kilos nila. Nang humakbang ang isa sa mga kabataang papalapit, biglang humagalpak na malakas na tawa ang babae na tila umalingaw-ngaw sa buong bahay. Dali-dali silang bumaba, ngunit na makarating sila sa sala, hindi na nila makita ang pinto palabas. Ang buong bahay ay tila nagbago, hindi na nila mahanap ang daan pabalik. Ang mga pader ay tila sumisikip at ang mga hagdan ay parang walang katapusan. Nagsimula magdasal ang ilan, ngunit walang makapigil sa paglaganap ng takot sa kanilang mga mukha. Ang babaeng multo ay biglang lumutaw sa kanilang ilkuran, malapit sa kanila, na parang lumulutang sa hangin. "Bakit kayo nandito?" tanong nito na may malamig na tinig. Isa-isa nagsimulang mawala ang mga kabataan. Ang kanilang mga sigaw ay napalitan ng katahimikan. Kinabukasan, wala nang bakas na natira sa kanila. Ang abandonadong bahay ay nanatiling tahimik, ngunit mas lalong kinakatakutan ng mga residente. Sinabi ng mga matatanda na sino man pumasok doon ay hindi na muling makikita. Hanggang ngayon, walang naglakas loob na muling pumasok sa bahay. Sinasabing ang kaluluwa ng babaeng iyon, kasama ng mga kaluluwang nawawala, ay patuloy na naghihintay sa mga susunod na magiging biktima ng abandonadong bahay. Kung nagustuhan nyo ang kwento, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang mga kwentong katatakutan. Salamat sa inyong suporta at salamat sa panunood.